Tuwang-tuwa ang lalaki dahil malapit na niyang mapang-asawa ang kanyang magandang nobya nang biglang may nangyari. Biglang nagbuga ng gintong liwanag ang salamin. Binabati kita, host, sa iyong pagkakatali sa Invincible Heavenly Daw System. Heavenly daw. Anong klaseng bagay yan? Syempre, isang bagay na gagawin kang walang talo. Habang nakatingin sa nakakamanghang haligi ng liwanag, hindi maiwasan ng lalaki na mag-alala. Hindi ba masyadong agaw pansin to? Huwag kang mag-alala. Ang epektong ito ay tanging ang host lamang ang nakakakita. Dahil sa mata ng iba. Isa ka lang walang kwentang puro lamon, inom, at gala. At tulad ng inaasahan, ang kanyang fiyangka karapatang ari dahil pumatol siya sa panganay na anak ng dinastiyang Shenwu, ay nagpunta pa sa kanila para hilingin kanselahin ang kasal. Nang marinig ito, ang pinuno ng pamilyang Luo ay sumabog sa galit. Zixu, sa loob ng 3 taon, kapag kailangan mo ng mga yaman para sa iyong pagsasanay, ibinigay ito ng pamilyang Luo. Nang kailangan mo ng mga pamamaraan, binuksan para sa iyo ang lihim na silid ng pamilya. Ngayon, sa isang salita mo lang nakanselahin ang kasal, saan mo inilalagay ang pamilyang Luo? Katawa-tawa, hindi pa ba't isa na akong tunay na disipulo ng sekta ng Jian Zuan ngayon? At nakuha ko pa ang pabor ng panganay na anak ng dinastiyang Shenwu. Matagal na akong wala sa antas na kaya ninyong abutin. Tungkol naman sa mga basurang yan. Ituring nyo na lang na yan ang pambayad nyo para makuha ang loob ko, isang magiging makapangyarihang nilalang sa hinaharap. Ang kakapalan ng mukha niya ay lubos na ikinagalit ng mga elder ng pamilyang Luo. Hayop kang walang utang na loob. Nabulag talaga ang aming pamilyang Luo. Ano, hindi kayo sang-ayon. Isang malakas na enerhiya ang biglang bumalat sa matanda. Sa isang iglap, tinamaan niya ang ilang elder at ang pinuno ng pamilya, at iniwan silang malubhang sugatan. Ay isang eksperto sa antas himpapawid. Pinapayuhan ko kayong mag-isip-isip, masunarang ipahayag ninyo sa lahat na si Luo Tian ang nagkasala sa aking disipulo. Kung hindi ako mag-aatubiling patagin ang inyong pamilyang Luo. Teka, saan kaya galing itong asong gala na walang tigil sa pagtahol? Tianer, tumakbo ka. Napakalakas ng taong ito. Hoy matandang hakluban, bitawan mo ako. Kaya pala, ikaw pala yung walang kwenta. Sakto ang dating mo, para hindi na ako mahirapang hanapin ka pa. Matandang aso, kung hindi kita papatayin ngayon, hindi na ako isang Luo. Halika, sige, nandito lang ako. Kung may tapang ka, halika. Buwisit kang bata ka, umalis ka na. Aalis. Sa tingin mo makakaalis ka. Dahil napakabuti niyong mag-ama, isasama ko na kayong dalawa sa impyerno. Hindi, ikaw ang dapat mapunta sa impyerno. Pagkasabi noon, bigla na lang sumulpot si Luo Tian. Hindi man lang nakakilos ang matanda. Ay ito, paanong nangyari to? At kasunod noon, isang guhit ng dugo ang lumitaw. Pipipot, siya pa ba yung lampa nating young master? Hindi rin makapaniwala ang ama ni Luo. Ang sarili niyang anak, isang iglap lang, natalo ang isang napakalakas na mandirigma. Nataranta rin ang babae nang makita ang nangyari. Kung gayon, ikaw naman ang isusunod ko. Luo Tian, ako. Binabalaan kita, huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Hindi lang ako kamag-anak ng Jiangsuan sect ngayon. Ako rin ang magiging asawa ng panganay na anak ng Divine Martial King. Yang kakarampot mong lakas, wala yang binatbat sa kanila. Ha, so yan pala ang alas mo. Sayang lang, dahil hindi ako tinatablan ng ganyan. Pagkasabi noon, diretsong sinipa niya ang sentro ng lakas ng babae. Hindi, ang kapangyarihan ko. Huwag kang magmadali, ang susunod na sipang ito ay para bayaran ang lahat ng ginastos ng pamilya Luo para sa'yo. Ang sipang ito ay para bayaran ang utang na loob sa pagtuturo sa'yo ng pamilya ko. Tungkol naman sa Jiangsuan sect na sinasabi mo, o kahit pa ang mansyon ng Divine Martial King, dito lang ako maghihintay sa pagdating nila. Kaya ngayon, pwede ka nang lumayas. Tianer, ay ikaw, anong nangyari dyan sa kapangyarihan mo? Dati, ikaw, noong nakaraang araw, nagpunta ako sa bundok ng Tiandang para mangaso. At doon, hindi ko inaasahang nakakuha ko ng isang malaking pagkakataon. Siyempre, hindi ko naman pwedeng sabihin na may sistema akong katulong. Mukhang ang pamilya Luo natin ay magkakaroon na ng isang tunay na dragon. Tianer, anong cultivation realm mo na ngayon? Siyempre, body refining stage. Nang marinig yun, lahat sila'y parang nakakita ng multo. Dahil ang body refining ang pinakaunang stage. Pagkatapos niyan, mayroong chi gathering realm, spirit transformation realm, air control realm, profound connection at saka ruin return realm. Hindi kami makapaniwala na kaya mong lampasan ang napakaraming antas para talunin sa isang atake lang ang isang taga-air control realm. Wala namang ibang tao dito. Umamin ka na ng totoo. Hindi ko talaga kayo niloloko. Kung ayaw niyong maniwala, tingnan nyo. Naku po, nasa body refining stage nga talaga siya. Ay ito, pambihira, sobrang imposible naman ito. Anong magagawa ko? Sobrang galing kasi ng teknik na pinapraktiko. Di gaano kagaling. Sa madaling salita, kahit nasa body refining stage lang ako, kayang-kaya kong patayin ang nasa air control realm. Wiki animation sa Chi Gathering Realm, kayang-kaya kong pahirapan ng isang nasa Profound Connection Realm. Wiki animation at para naman sa Ruin Return Realm, isang pitik lang yan sakin. Wiki animation is sobra namang exaggerated niyan. Wiki animation kung ganun, ano pang hinihintay natin?
Bilis, ilabas na natin ang lahat ng yaman ng pamilya para matulungan si Tianer na umabot sa Chi Gathering Realm. Oo, tama. Kukunin ko na. Sasama rin ako. Nakita ang tatlo na umalis sa bilis na 800 yarda. Pagkalipas ng isang segundo, isang eksenang nakakalaglag pa nga ang lumitaw. Dahil hindi nila alam kung anong resources ang kailangan ni Luo Tian sa kanyang pag-eensayo. Kaya dinala na lang ng lahat ang anumang kaya nilang dalhin. Talagang natouch ang ating bida sa nakita niya. Ako, si Luo Tian, ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Lahat naman tayo ay isang pamilya. Young Master, hindi mo na kailangang maging ganyan, Cab 8. Tama, tayong mga taga-pamilya Luo ay dapat talagang nagtutulungan. Para hindi masayang ang kabaitan ng lahat. Pagbalik sa kanyang tirahan, tinitigan ni Luo Tian ang bundok ng mga kayamanan. Agad niyang sinimulang lantakan ang lahat. Imposibleng hindi pa ako maka-breakthrough sa dami nito. Tanga, ang pinaprakti mo ay ang Heavenly Dao Technique. Ang mga pangkaraniwang bagay na ito ay hindi kayang itaas ang iyong cultivation. Hindi maaari. Kung ganoon, tatanungin kita. Paano ako makakaabot sa Spirit Gathering Realm? Kailangan ng host na makakuha ng innate spirit crystal o dugo ng isang divine beast para magawa ito. Dugo ng isang divine beast. Sabi-sabi, may mga divine beast daw na nagpapakita sa Tiandang Mountain. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Bahala na. Ang Shenwu King's Mansion at ang Sword Zuan Sect ay maaaring gumanti anumang oras. Kailangan kong pumunta sa Tiandang Mountain. Samantala, isang matinding labanan ang nagaganap sa Tiandang Mountain. Lintik, bakit may ganito kalakas na halimaw na hari sa labas lang ng lugar na ito? Nang akmang susunggaban na ito ng Wolf King. Bigla itong tinamaan sa noo ng isang lumilipad na bato. Sa harap ng galit na Eitangal ng Wolf King. Kahit nanginginig sa takot ang bata, nilakasan pa rin niya ang kanyang loob at sumigaw. Huwag mong sasaktan ang lolo ko. Huwag niyo na akong intindihin. Tumakas na kayo, bilis. Pero sayang, hindi ka bibigyan ng pagkakataon ng Wolf King. Mabilis itong sumugod patungo sa bata. Huwag. Sa gitna ng panganib, isang anino ang bumagsak mula sa langit. Ikaw ang pinakamatalinong husky na nakita ko. Siguro ikaw na yung maalamat na divine beast, no? Sa harap ng pagngangalit ng ngipin ng Wolf King. Agad na naglabas si Luo Tian ng isang siopaw. Heto, para sa'yo to. Pagkatapos niyan, hayaan mo lang akong kumuha ng 2 tube ng dugo mo, yun lang. Huwag kang mag-alala, magaling ang teknik ko. Promise, isang tusok lang, hindi ka man lang aaray. Kuya, hindi po yan isang divine beast. Isa po siyang wolf demon. Sige, sabi ko na nga ba, hindi naman ganun kadaling makahanap ng divine beast. Kung hindi naman pala, pwede ka nang lumayas. Walang hiyang tao. Ang lakas ng loob mong insultuhan ako, ang hari ng mga halimaw. Mukhang nagsasawa ka ng mabuhay. Sa harap ng Eitangal ng halimaw na hari, hindi man lang natinag si Luo Tian. Aba, hindi ko akalain na nakakapagsalita ka pala ng wika ng mga tao. Kung ganun, bibigyan kita ng pagkakataon. Dalhin mo ako para makahuli ng divine beast. Huwag na huwag, I-ho. Isa siyang halimaw na hari na nasa Waling Realm model. Kahit ang isang eksperto sa Yukong Realm ay hindi basta-basta makakalamang. Yukong Realm lang pala, ang hina naman pala ng hari ng mga demonyo na yan. Hoy bata, hinahanap mo ang kamatayan, Mom Odell. Habang sinasabi ito, sumugod siya kay Luo Tian. Nang makita ito ng matanda, mabilis siyang sumigaw, mag-ingat ka. Pero sino ang mag-aakala na ang basta-bastang paggamit ni Luo Tian ng Heavenly Dao Palm Technique ay kayang-kayang pasukuin ang Wolf King. Talagang laking gulat at takot ng lahat sa eksenang iyon. Pero, noong akmang tatapusin na ni Luo Tian ang laban, agad na nagmakaawa ang Wolf King. Wei Dongman. Senyor, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ang buhay ko. Wei Dongman. Sige, palalagpasin kita. Dalhin mo ako sa sinasabi ninyong Divine Beast dito. Divine Beast. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto ko po. Paano naman po ako tatanggi? Ayan, mas maganda yan. Pagkasabi niyon, agad siyang sumakay sa likod ng Wolf King. Paalam na sa inyong lahat. Matapos nilang panoorin si Luo Tian na umalis. Sumumpa ang bata na paglaki niya ay magiging kasing lakas din siya ni Luo Tian. Nang malapit na sila sa kanilang patutunguhan, paulit-ulit na nagpaalala ang Wolf King. Senyor, napakasungit po ng ugali ni Lord Divine Ox. Huwag na huwag niyo po siyang gagalitin. Relax lang, itong si ako ay talagang napaka-bait. Mabait pa ba yan? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ngunit ang paglapit nilang dalawa, ay agad na napansin ng 5-colored Divine Ox. Sinong pangahas ang naglakas loob na pumasok sa teritoryo ko? Para po sa inyo, Lord Divine Ox. Ay ito po, isang senior na tao po ang nagsabing may kailangan siya sa inyo. Isang hamak na nasa body refine ng realm lang, naglakas loob pumasok sa teritoryo ko. Aba, matapang ka ring bata ka. Maliit na bagay. Ako, si Luo, ay naparito para humiling ng isang bagay sa'yo. Nagkataon naman. Maganda ang mood ko ngayon. Baka mapagbigyan kita. Nang marinig ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang lobong demonyo. At nakita niya si Luo Tian na naglabas ng isang bote. Sa totoo lang, hindi naman malaking bagay. Gusto ko lang kumuha ng kaunting dugo mula kay Senior Divine Ox. Grabe, sa eksenang ito, halos himatayin sa takot ang Wolf King.
Samantala, natawa na lang sa galit ang Divine Ox. Buwisit na bata, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Kukuha lang naman ng konting dugo, ha? Anong ikinagugulat ninyo riyan? Sige, sige, sige. Kung talagang kaya mo, sige kunin mo. Kung ganoon, hindi na ako mag-aatubili. Nang marinig ito, parang gusto nang mamatay ng Wolf King. Teka lang, Senior. Hindi ka naman seryoso, di ba? Sa sumunod na segundo, biglang naglaho ang anyo ni Luotian. Oh. Ha, nasaan na siya? Na nasa likod niyo po. Wei Dongman, Senior, nandito ako sa taas. Nang marinig ito, mabilis at malakas na iwinasiwas ng Divine Ox ang katawan nito para maalis si Luotian. Ngunit agad niyang natuklasan na napakagaling ng galaw ni Luotian. Pero ako, ang matandang baka na ito, ay kilala sa pagkakaroon ng balat na tanso at butong bakal. Akala mo kaya mo, bago pa man siya matapos magsalita, napansin niyang may mali. Nakita niyang kinuha ni Luotian ang gamit niya at sunod-sunod siyang sinaksak. Putet, seryoso ka nga. Pakiramdam ko, gumuho na naman ang buong pagkatao ko. Nang matapos ang lahat, nakita si Luotian na tumalon pababa. Nagpapasalamat po ako, Senior Divine Ox, sa iyong regalo. Buwisit na bata, kahit na dumating pa ang hari ng langit ngayon, hindi ka niya may iligtas. Sandali lang, bakit? Takot ka na ngayon, no? Sayang, huli ka na. Nagkakamali po kayo. Iniisip ko lang kung dapat ba akong maghanda ng isa pang garapon para kung sakali. Ay ikaw, sobra ka ng mga api ng baka. Pero bago pa man makakilos ang Divine Ox, diretsyong sinapol ng suntok ni Luotian hanggang sa mawala sa sarili. Ako, si matandang baka, ay nakahanap na yata ng katapat ko ngayon. Patayin man ako o hindi, kayo na po ang bahala. Sinabi ko na nga ba, nandito lang ako para humiram ng kaunting dugo. Hiram, G***go ka ba? Kanina lang sunod-sunod ang saksak mo sa akin. Sabihin mo nga, sinong matinong tao ang ganito manghiram ng gamit? Sige na, huwag ka nang umiyak. Isipin mo na lang na may utang na loob ako sa'yo, ayos na ba yon? Kung magkaproblema ka, tutulungan kita ng isang beses. Nang marinig ito, hindi naman pala tanga ang banal na baka. Tutal, ang sino mang kayang tumalo sa kanya ng ganoon kadali, ay maaaring isang nakatagong master o reinkarnasyon ng isang makapangyarihang nilalang. Nako, sobrang swerte ko naman dito. Pag-isip nito, hindi siya nag-atubiling ilabas ang kanyang gamit, at walang tigil na sinaksak muli ang sarili. Senior, paanong magiging sapat yang kinuha niyong konti kanina? Bakit hindi pa po kayo kumuha ng marami? Hehe, nako, nakakahiya naman. Ano naman pong nakakahiya roon? Total, sabi niyo po, Senior, tutulungan niyo ako ng isang beses. Kailangan ko na po ng tulong niyo ngayon, Senior. Agad-agad, sige, pero, magkaliwanagan muna tayo. Kapag naramdaman kong delikado, aalis ako kaagad. Siyempre naman po, walang problema. Mabilis na nakarating ang dalawa sa isang liblib na lugar. Senior, kung matutulungan niyo po akong bunutin ang espadang iyon, ituturing ko na po kayong amo. Hindi ba't isa kang dakilang banal na hayop? Paanong hindi mo man lang mabunat ang isang sirang espada? Sinong niloloko mo? Hindi ko po talaga kayo niloloko. Kung hindi po kayo naniniwala, panoorin niyo po. Pagkasabi nito, ginamit ng banal na baka ang buong lakas niya para subukang bunutin ang sirang espada. Pero sa huli, tumilapon lang ito dahil sa gintong liwanag na nagmula sa sirang espada. Grabe, ganyan ba talaga kalakas ang bagay na yan? Nang makita niyang nakatingin sa kanya ng kaawa-awa ang matandang baka, nagpasya si Luotian na siya na ang kikilos para rito. Kung ganun, hayaan ninyong ako na ang sumubok. Talaga bang ganyan kalakas ang bagay na yan? Subalit nang mahawakan ni Luotian ang sirang espada, muli itong nagbuga ng gintong liwanag. Agad na nagpaalala ang matandang baka, Senior, mag-ingat po kayo. Hindi masama, hindi masama. Kahit sira ang espada, ang diwa nito ay pambihirang malakas. Ang tanong lang, makakatagal ka kaya sa aking Heavenly Dao Palm Technique? Nang makita ito ng matandang baka, hindi man lang siya ng ahas na huminga ng malakas. Sa kabilang banda, si Luotian naman ay buong lakas na sumigaw. Bumangon ka para sa akin. Nang tuluyan ng mabunat ang sirang espada, sinubukan pa rin itong pumiglas. Ngunit muli itong pilit na pinasuko ng Heavenly Dao Palm Technique ni Luotian. Manahimik ka nga para sa akin. Maraming salamat po sa inyong tulong, Senior. Hinding-hindi ko po malilimutan ang kabutihang loob ninyo. Dadalhin ko na ang espadang ito. Siguro naman wala kang tutol, di ba? Wala po akong tutol. Kung gusto niyo po, Senior, kunin niyo na. Kung ganoon, quits na tayo. Hanggang sa muli, pagkasabi niya noon, isang kamay ang biglang lumabas mula sa banta ng lupa. At kasunod nito, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap.